Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin itong nangyari sa kidnapping gone wrong ng Takumi Brothers. Actually guys, hindi naman ako familiar sa kanila. I don't even bother to watch any videos like this. So, meron na nga po silang umabot na 4.21 million subscriber with 292 videos. Often na natin. Gano'n na ba katagal tong Takumi Brothers? Tingnan ko lang nga. Kung gano'n nakalaki rin na kinikita ng mga to. Takumi Brothers. Username, Takumi Brothers. Takumi. Tingnan natin guys kung kailan ba sila nagsimula. So, nung pakita natin guys. Yan. So, May 17, 2017 pa sila nag-start ng pag-video. So, sabi nga rito, ang kanilang monthly estimated earnings is nasa 5,000. It's $5,000, $6,000 a month. Diba? 5,959 times 150 na lang. So more or less 300,000 na kinikita nila on a monthly basis. Parang nabababaan ako. Then gaya nito, yung isang video nila. Isang araw kumita sila ng $300. Diba? Last 30 days, kumita sila ng $6,000. Ito naman guys, approximate lang naman to. Hindi naman to talagang Anyway, so a few days back nga guys, nakita nga natin yung isang news. No? Ayan, nakalagay dito. 3 days ago, vlogger na Takumi Brothers kinasuhan ng isang pulis kaugnay sa ginawang kidnapping prank. Alam nyo guys, hindi ito first time. Kung pupunta po tayo sa channel ng Takumi Brothers, 3 weeks ago, gumawa na sila ng ganyan at hindi pa sila nadala. At nag-react na rin actually si Attorney Libayan, no? 3 weeks ago, 2 weeks ago, Takumi kakasuhan na ng Las Piñas pa rin. So ibig sabihin, mga taga Las Piñas lang tong magkapatid na to. Yan, kakasuhan na po sila dahil merong complainant. Ngayon, dito naman, after 2 weeks, meron na naman isang pulis, no? Si Sir Ronnie Conmigo. Siya mismo ang nagkaso, siya mismo yung complainant. Okay? Ang problema kasi natin dito, nakakatawa nga, no? In-upload pa niya yung video niya. Yung kanyang prank gone wrong. Isa sa mga magiging problema natin sa ginawa na itong content creator. Tingnan natin. Wala pong ginagawa po. Wala pong ginagawa po. Saan niyo po dadalhin, kuya? Bayad ka pala. Bayad ka. Kuya, paprang ka lang. Sana all ligtas. Edit lang ha. Paano kung may pulis dito? Ano ko na? Ish cookie. Okay. Nakasuyok, di mahimutang. Luyo sa sibudok, dito na siya mag-atang. Murag Batman, kay di makitaan. Pag sinabi ko mahal kita, Kaya tubig kuya? Magkano yung tubig? Ano pa? Yan. Magkano yan? 50, may 50. Maliit. Hindi masyado malamig sa ano. Ay, di ba siya rin? Ako na 15, no?
dadali kuya. Ayun, dadali kuya. Alam mo dito, dapat yung ilang beses nila hindi yung number ng beses. Ito na guys yung sinasabi ko sa inyo na yung pagkasali ka dito, kung ano ang kinasa sa isa, yun din ang kaso sa lahat. 'Di ba? Kanina pinag-usapan lang natin yung consummated, frustrated, at saka yung attempted. So dito sa ganito, kung anong, kahit pa isa kang actor lang dito, pare-pareho kayong damay dito. Pare-pareho kayo ng kalaboso. Kapag dating dito guys, more often than not, no, as a witness nga, pwede na kayo magkaso. Lahat tayo nanonood na ngayon. So, lahat tayo witness na. Possible, pwede ko tong, i-forward sa PNP para kasama lahat ng video dito. Kung ilang beses nilang ginawa sa iba't ibang lugar. Yun yung number ng counts. Ayan, taga BF yan eh. BF Resort Subdivision to. Sa BF Resort lang nila ginagawa. Tayo bukas yung ako, te. Opo. Matagal pa. Ay, kuya. So, ibig sabihin, itong nangyaring to, 3 weeks ago na pala. No? Ito yung nabalita. Ay, kuya, prank lang, kuya. Oh my God, sorry po, kuya. Prank lang po, Kuya, prank lang po, kuya. Kuya, prank lang po, kuya. Prank lang po. Sorry po, pasensya na po. Sir. Prank lang po. Oh my God. So, in-upload pa rin pala nila yung video. No? So, ibig sabihin, itong video na nag-react si Attorney Libayan, part yun nung kapapanood lang natin na video. So, basically, 3 weeks ago, nung nangyari yon, tapos yung huling video, isa sa mga naging witness was si Sir Ronnie Conmigo. Alam niyo guys kung ano problema natin dito. Pag may mga bata na gumaya dito, okay, tapos may pulis doon na nakasibilyan gaya ni Sir or NBI, no? Actually may tinatawag din tayong tawag dito people's arrest. No, kahit tayo mga bystander, pagka may nasaksihan tayo na krimen na habang ginagawa, pwede rin po nating hulihin yung tao. Alam niyo yung salitang kinukuyog, yung mga, what do you call that? Yung mga theft, yung mga robbery na nangyayari, yung mga pang-snatching, pag inabutan ka ng taong bayan, pwede kang bugbugin. Yung taong bayan, hindi yun makasuhan. Diba? So, ang gagawin nila, gaganunin nila yung tao. Tapos dadalhin sa barangay or dadalhin sa police. Citizen's arrest ang tawag po doon.
Yan, citizens arrest. Ang tawag doon. Sa ngalan ng pera, sa ngalan ng views, ilalagay niyo yung sarili. Paano kung pinaputukan kayo ni ano? Kasi pag pinaputukan kayo ni Sir Ronnie, wala kayong magagawa dun eh. Tapos lalapit pa kayo sa kanya ng ganon. Sigurado naman yun, sabi nga ni Sir Ronnie dyan eh. Ang intention niya is kung tumakbo, lumayo pa, bubutasan niya yung mga gulong ng mga tao. Pero siya, bilang siya, natakot din siya kasi kidnapping yan eh. Ano ba ang first thing na naiintindihan natin when it comes to kidnapping? Itong mga taong to, armado rin. Loaded din yung mga to. Tapos tinatangkilit natin yung mga ganitong klaseng video. Hindi ko lang alam, no, kung may video pa dito si Tony Fowler. Alam niyo yung huli niyang ginawang music video na about sa pakikipagtalik, tapos may dildo, man. Anong klaseng nanay yun? No? I have nothing against her. I don't hate her. At most of the time nga mas pinapanood ko pa nga yung video niya kaysa dito sa mga Tommy Brothers na to. Gusto ko siyang mag-isip. Gusto ko si Tony Fowler magdahilan about life. No? It doesn't require a lot of, highfalutin words, pero gets mo yung gusto niya ipahiwatig whenever she talks about things, her opinion about life, about, how to deal with other people. Pero bumagsak siya sa akin dito eh. She even had this, what do you call that? She even had this video na she was talking about, was it kung sino, about sa sex life niya. She was openly discussing this sa mga ex niya na nakaka-sex niya. Is this even proper? Is this even the kind of content that we want our children to see? Lalo-lalo na po sa mga magulang. As young as what? 1-year-old, nanonood na sa YouTube via yung mga Cocomelon and all. Hindi po lahat ng magulang is knowledgeable about sa YouTube Kids. Okay? Minsan, meron lang simpleng smartphone yan, ipapanood na sa anak. Paano kung overtime, marunong na mag-scroll yan, mag-operate yan ng YouTube niya, tapos napapadaan yung mga ganyang klaseng video. Bilang si Tony Fowler, isang nanay din, di ba? Tapos, ang malala dyan, babae din yung anak niya. Alam niyo, hindi lang po para sa akin, wala pa naman ako sariling mga anak, pero may mga pamangkin ako na kahit sila, binabantayan ko rin yung mga pinapanood nila. Lalo-lalo na ako ay lagi na sa social media. The other thing is, buti-buti na lang ang mga magulang nila, talagang, alam mo yun, fini-filter out din yung mga pinapanood ng kanilang mga anak. Mga pamangkin ko, mahilig sa Cocomelon. Kaya we have to subscribe sa Netflix, sa Disney Plus, sa HBO Go, just to make sure that, filtered out Kasi dun sa mga apps na yon, nafi-filter out namin yung account nila na ito lang dapat ang pinapalabas dun sa mga accounts nila. Same thing with the YouTube Kids. Gaya nga ng sinabi ko, hindi naman po lahat ng magulang Diba? Iniisip ko nga kanina while I was trying to conceptualize this content. Sabi ko, siguro dapat nang mag-hire yung mga ganitong klaseng content creator. Kailangan na nilang mag-hire ng mga abogado nila, bayaran nila ng retainer fee para lahat ng mga videos nila is, alam mo yun, nire-review. Ako even before ako mag-aral. Good thing lang sa akin na may mga kaibigan akong graduate ng law, may mga kamag-anak akong abogado, na pwede ko silang lapitan at, hinga ng advice na okay ba yung video ko, kaya before ko sila ina-upload, napapanood na yun ng mga kaibigan ko. Diba? Nagko-consult talaga ako sa kanila, lalong-lalo na pagdating dito sa part na, alam mo yun, na magkakaroon ka ng legal liability or criminal liability sa mga ina-upload ng videos. Whether it's about libel, paninira mo,
Lalo-lalo na when you make commentaries. Dapat kasi when you make commentaries and reaction, you just focus on the subject. Huwag ka na magpalabok. You can just question the person na binibigyan mo ng reaction sa sitwasyon and all. It's more like, sabihin na lang natin isa sa mga social responsibilities natin. Hindi lang i-educate natin yung mga tao, pero i-discourage din natin sila na huwag nilang hayaan na mga ganitong content creator ang kanilang sinusuportahan. Lalo-lalo na kung hindi makakatulong. Hindi naman sa wag lang panoorin, wag na rin pamarisan. Gaya nga na sinabi dito ni Sir Ronnie, na wag sana itong pamarisan. At hindi nila kinakasuhan itong mga taong to para may matutunan silang lesson. No. It's just that their ignorance from the law led them to be prosecuted. Diba? Anyway, guys, I don't know kung sa totoo lang hindi ako ganoon ka-fan ng Filipino content creator. Although I must admit, pinapanood ko si Kong TV once in a while nung dati-dati. Ngayon hindi ko na makita eh. May mga part kasi ng mga ginagawa nila, guys, na yung attitude nila hindi ko gusto. It's just that it doesn't build a character. Not in most cases, no. Actually, believe ako sa kanila kung paano sila magnegosyo yung dalawa. Tsaka, siguro na palaki, I don't know, sometimes I sabihin na lang natin, pinalaki ka ng isang in-check na militaring tatay, pinalaki ka ng isang lola mo na lumaki sa era ng mga Spaniards, diba? Yung long line ng mga kamag-anakan namin. So, ibang-iba yung pananaw ko pagdating sa mga ganyan. Hindi ko nga alam kung paano nyo natatawag na quality videos yung mga yun. Wala tayong natututunan kundi maging walang hiya. Maging law violator. Diba? Mawalan ng dignidad. Sorry, I don't mean to offend anyone. Nasasabihin ko, it's just that the kind of videos that I watch is something that most Filipinos are watching. Anyway, guys, I'll see you in the next vlog.